sa iyo. Kami ay iniligtas mo dito sa Northern Luzon mula sa panganalanta ng bagyong Opong. Pero Panginoon, tinataas din naman namin sa iyo ang mga nasa lanta ng bagyo sa Masbate at sa ibang lugar pa. Kaawaan mo po sila, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoon, ay tulungan mo kami na makita sa halimbawa ng bulag sa kwento kung paano nga kami maaaring lumapit sa iyo. Sa iyo na naghihintay sa amin lagi, sa aming paglapit. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa bawat isa na dinala mo dito ngayong araw na ito. Allow us, Lord, to indeed from your word learn how you would want us to approach you as our God, as our Father. In Jesus' name, amen. Meron pong ilang punto na titingnan po natin. No? Titingnan natin yung mga talata sa punto de vista, point of view, nung ating paglapit sa Diyos. Una, makikita natin na sa ating paglapit sa Diyos, kailangan natin na kilalanin kung sino siya. We have to acknowledge who God is as we approach Him. And sa halimbawa ng bulag, makikita natin na we can approach God boldly. Pwede tayong lumapit sa Kanya na walang pagkatubilig. At sa ating paglapit sa Kanya, huwag tayong manghihinawa. Pwedeng balik-balikan natin siya, paulit-ulit sa mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. At kailangan natin makinig sa Kanya. We have to listen to Him. At kailangan natin maging tiyak sa ating panalangin sa Kanya. We have to be specific in our request to Him. At kailangan natin ibigay ang buo nating pagtitiwala sa Kanya. Mga puntong ito, ang titingnan natin mula sa kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa bulag. Verse 38 ang sabi, at siya'y sumigaw. Ito yung bulag. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ano ang mapapansin natin sa pagtawag ng bulag kay Jesus? Ang sabi dito sa teksto, ito'y pasigaw. Pangalawa, ay tinawag niya si Jesus na anak ni David. At ikalawa, ang sabi niya kay Jesus, mahabag po kayo sa akin. Ang pag-address ng bulag kay Jesus na anak ni David ay nakabase sa kanyang paniniwala na si Jesus ay ang pinadala ng Diyos Ama na tagapagligtas, na Mesiyas para sa mga tiga-Israel noong panahon na yon. Dahil noong panahon na yon, ang Israel ay nasasakop ng Roma. Sa dalawang bahagi, no, merong aspeto na political na si Jesus ang makapagliligtas sa kanila mula sa pagkakasakop ng Israel. Pero yung pag-address din ng bulag kay Jesus na anak ni David refers to the fact that God promised that in the future that He would send somebody para sa kaligtasan ng tao. At ang kanyang pagtawag na Jesus, anak ni David, ay pagkilala kay Jesus bilang isang Mesiyas. Pwede natin itanong paano niya nabuo sa kanyang isipan, sa kanyang puso, yung pagkakakilala kay Jesus na gano'n. Alam natin na ang mga bulag na compensated sa ibang senses nila. Hindi man sila makakita, pero ang kanilang pandinig ay super sharp. At yung kanilang pakiramdam ay sensitive, no? sa mga nangyayari sa paligid.
madaming dumadaan doon sa kinilalagyan ng bulag. At noong panahon na ito, ang mga bulag ay considered na outcast. At ay hindi sila maaaring sumama sa karamihan ng tao, no? At wala silang maaaring hanap buhay. Kaya sila ay nanlilimos. And typically, they would position themselves at the gate, no? Doon sa mga gate, mga pasukan ng mga enclave, no? Ng mga subdivisions ng panahon na yun. At maraming kwentuhan, syempre, na maririnig ang bulag. At maaaring ang mga narinig ng bulag, marami ay patungkol kay Jesus. Doon sa verse 36, ang sabi ng bulag, ano ang nangyayari? Makikita natin dito yung kanyang yung sharpness ng kanyang pandinig. Alam niya, mayroong kakaiba na nangyayari. No? Kaya ang sabi niya, ano ang nangyayari? At ang may sumagot sa kanya, at ang sabi sa kanya, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. No? Kaya siya sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At marahil, expectant or nag-anticipate talaga siya, nag-wish siya na may darating na panahon na si Jesus ay dadaan kung nasaan siya. At ito yung pagkakataon niya, si Jesus ay daraan. Kaya sumigaw kaagad siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At hindi naman niya nakikita si Jesus. No? Hindi niya nakita ang mga nagawa na ni Jesus. Itong kwento na ito yung time na si Jesus ay papunta na sa Jerusalem. Pero dumaan siya ng Jericho. Ito yung pagpunta ni Jesus sa Jerusalem, magkakaroon na ng yung triumphal entry. Pagkatapos ng triumphal entry, yun na yung Last Supper. At itong kwento na ito yung huling miracle na pinerform ni Jesus bago siya naipako sa krus. So, yun yung pinaka-context sa timing nitong kwento na ito. So, nung time na ito, ilang taon na sa ministry si Jesus. Marami nang nagawang pagpapagaling sa may sakit si Jesus. Diba? Marami ng miracles na nagawa si Jesus. At malamang, kwentuhan ng mga tao, si Jesus. Ngayon, ito si bulag, sharp ang kanyang pandinig. Nadinig niya ang lahat ng mga kwento ng mga tao na malapit sa kanya. At mula sa mga kwento na yun ay nakabuo siya ng pagkakakilala niya kung sino si Jesus. Dahil attentive siya. Naranasan ko ito sa pagpapamasahe sa Philcoa. Hindi ko alam sino dito ang nakapagpamasahe sa Philcoa. May linya doon ng mga bulag. Mga 3-4 na bulag, nakalinya doon, uupo ka. At kano yung bayad no? 100 something. Yung 30 minutes, kung isang oras, wala pa, mga 200 na mata. Yung time na yun. Pero maririnig mo sila, ang dami nilang kwento. At minsan maaaring ka sa mga kwento nila. At ang mga kwento nila ay yung narinig nila sa radyo. O kaya may nanonood ng TV. Political, pag-uusapan nila yun. Sports, pag-uusapan nila yun. Pero hindi naman sila nakakakita. Paano nila nalaman ang mga yun? Super sensitive na pagdinig. At sa palagay ko ay yun ang kondisyon ng bulag na ito. Talagang dependent siya sa kanyang mga naririnig tungkol kay Jesus. At mula doon nakabuo siya ng paniniwala niya kung sino si Jesus. At sa mga nabuo niyang paniniwala, naniniwala siya
na si Jesus ay descendant ni David. At ang Diyos ay nagpadala kay Jesus bilang Mesiyas ng Israel. Nauna ako sa aking notes. Malaking advantage natin, no, ngayon over sa bulag. Ang bulag, para matawag niya ang atensyon ni Jesus, kailangan siyang sumigaw upang siya ay makalapit kay Jesus. Pero tayo, mga kapatid, hindi natin kailangan gawin yan. Hindi natin kailangan sumigaw sa Diyos at sabihin natin, Diyos ko, lalapit ako sa iyo, maawa ka sa akin. Where we are, kung saan man tayo nakaupo, nakatayo, naglalakad, kahit na anong oras, kahit na anong okasyon. Privilege natin na tayo ay makalapit sa Diyos. At isang bagay na dapat natin ipagpasalamat, na tayo ay makalalapit sa Diyos Ama. At in fact, tawagin siya bilang Ama. Makalalapit tayo sa Diyos kahit na anong oras. Dahil ang Diyos ay laging handang makinig sa atin. Malaking pagkakaiba natin sa bulag, no, dito sa kwento. Sa kwento, sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David. Yun ay pagkilala niya kung sino si Jesus. At malaking bagay yun na kung tayo ay lalapit sa Diyos, kailangan natin kilalanin kung sino siya. At sa itinuro ni Jesus sa atin, dito sa Mateo 6:9, in fact, nakalagay dito yung pagkilala kung sino ang ating nilalapitan. Ito ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. At ang starting point niya ay Ama. That is calling to the fact that we have a relationship with God the Father. Ang kausap niya dito ay kanyang mga disipulo. Kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, pwede mong tawagin ng Diyos na ang masakit sa tenga kung wala ka si Jesus sa buhay mo. Hindi mo matatawag ang Diyos Ama na iyong Ama. Ang sabi pa dito, na Ama namin nasa langit. It is a recognition of the fact that God is a holy God. No? Hindi siya basta-basta na nakakasama natin. It is a recognition that God is, He reigns. Nandun siya sa kalangitan. Powerful siya, nandun siya sa kalangitan. Ang mga pagkilala na yon ay nakapanood doon sa salitang Ama namin nasa langit. At nandito din ang sabi ni Jesus, sambahin. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Jesus is saying, when you approach God, you have to recognize the fact that you have to worship God. Although we can approach God anytime, we cannot and we should not approach God flippantly. Hindi yung parang wala lang, no, na laro-laro lang para sa atin. Because we are approaching a holy, a powerful God. Ang pagkilala kung sino ang Diyos sa ating pananalangin ay magpapaalala sa atin kung sino ang ating kinakausap. We are before a mighty God. We are before a holy God. We are before a loving God. We are before an omniscient God. Mahalaga na alam natin na tayo ay nalapit sa Diyos, pero alam niya na yung circumstances natin, alam niya na yung mga nasa isipan natin. At isipin ninyo, paano kaya, ano kaya yung pagkakaiba ng ating paglapit sa Diyos kung tayo ay nalapit sa Diyos at nasa isipan natin ang lahat ng yun.
mga katangian ng Diyos kung sino siya. Mag-iiba, di ba? Mag-iiba. Kasi alam mo, haharap ka, pero alam niya na ang nasa isip mo. Haharap ka, siya'y banal, but He is a loving God. At maaari natin siyang tawagin Ama. Sa ating pagkilala kung sino ang Diyos, sa ating paglapit sa Kanya, mapapagtibay sa puso natin kung bakit tayo lumalapit sa Kanya. After all, He is a powerful God who can provide for our needs. He is a powerful God who certainly knows what we need. Pero isipin natin mga kapatid, wala pang personal encounter yung bulag kay Jesus. Wala pang personal encounter yung bulag kay Jesus. At lahat ng kanyang pagkakakilala kay Jesus ay mula lamang sa kanyang mga narinig. Pero hindi yung naging hadlang sa kanyang pagbukaw sa atensyon ng Jesus. At ang Diyos ay hanggang makinig sa mga nais na lumapit sa Kanya. Maski na wala pang personal encounter yung bulag, handang i-entertain ni Jesus yung bulag. Kasi tanong natin, paano na kung ang mga pwedeng lumapit lang sa Diyos ay yung mga tumanggap na kay Jesus? Paano na tayo dati nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus? Diba? Ang Diyos ay bukas na makinig sa mga lalapit sa Kanya, na kumikilala sa Kanya bilang Diyos. Makikinig siya sa mga taong magpapakumbaba sa harap niya at may pagkilala sa Kanya bilang Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating paglapit sa Diyos, kailangan natin may pagkilala tayo kung sino siya. When we approach God, we need to acknowledge who He is. Verse 38, sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maabag po kayo sa akin. Ang sabi ng mga tao na nakapaligid sa Kanya, tumigil ka. No? Pero lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pagsigaw. Pinulit niya, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At kailangan sumigaw talaga ang bulag kasi maraming tao at kailangan niyang mapukaw ang pansin ni Jesus. Pero yun ulit, no, tayo, hindi na natin kailangan gawin yun. Para naulit. Sabi sa Ephesians 3:12, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ng loob. Pakikipag-isa at pananalig sa Kanya. Sino yung Kanya dito? Ito ay si Jesus. Ang ating pagtanggap kay Jesus gave us that privilege, that we can approach God as our Father. At sa ating paglapit sa Diyos, dapat meron tayong pagtitiwala at pakikinggan niya that God will listen to us. Ang sabi po sa Hebrews 4:16, kaya huwag tayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Lumapit po tayo sa Diyos nang walang mag-aatubiling. We can be bold in approaching God. And the blind man in the story did just that. He called the attention of Jesus boldly. Sumigaw siya upang mapukaw ang pansin ni Jesus. At walang tigil. Sumigaw ng sumigaw ang bulag para mapukaw ang atensyon ni Jesus. Lesson na makukuha natin sa bulag ay tayo mismo. Huwag tayong manghinawa na lumapit sa Diyos. We should be persistent in approaching
God. Kanina, nabanggit ko, maaaring may mga inilalapit tayo sa Diyos na napakahalaga para sa atin. Pero pwedeng hindi pa nangyayari yung pinapanalangin natin. Maaaring tungkol sa anak, sa mga nanay, tatay dito, maaaring pinapanalangin ay tungkol sa isang anak. Maaaring sa mga mag-asawa, maaaring tungkol sa asawa yung pinapanalangin. Mga kapatid sa iglesia na ito, maraming nanay ang nanalangin para sa tatay at mahabang panahon, sinagot ng Diyos ang panalangin ng mga nanay para sa kanilang mga tao. Pero mahabang panahon. Isang halimbawa ng pananalangin na hindi outright na dyan yung kasagutan, medyo matagal. No? Yung pananalangin. Kung kaya kailangan na tayo ay huwag manghinawa na lumapit sa Diyos. Maaaring sa iyong pamilya, ikaw pa lang ang mananampalataya. Ipinapanalangin mo yung the rest of your family. Huwag kang tumigil. Huwag kang manghinawa. We should be persistent in approaching God. Pero lumapit tayo sa Diyos, hindi naman sa panahon na may problema tayo. Lumapit tayo sa Diyos upang magpasalamat din sa mga biyaya niya sa araw-araw. Lumapit tayo sa Diyos dahil nilalagak natin sa Kanya ang ating araw. Sabi po sa Lucas 18, mayroong kwento tungkol sa Biblia na yung walang tigil sa pagdulog sa isang bukong. Katandaan niyo yung kwento na yun. Nangihingi siya ng hustisya para sa kanyang anak. Wala siyang tigil. No? At the bottom line ng story, sabi ni Jesus ay, kung yun ang judge na hindi makatago na, no? Ay sinagot ang panalangin, sinagot ang kahilingan nung widow, paano pa ang Diyos ang? So huwag tayong manghinawa sa paglapit sa Diyos. Sa Mateo 7:7, ang sabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo, mas tama po yan ako, makatatagpo. Kumatok kayo at kayo'y magbubuksan. Nakapaloob dito sa Mateo 7:7, yung parang aspeto ba ng persistence. Kailangan maging persistent tayo sa paghanap upang ating matagpuan ang ating kailangan. Kailangan nating kumatok. Kailangan nating lumapit sa Diyos. Yan ba? Makukuha natin mula dito. Sa ating paglapit sa Diyos, kilalanin natin kung sino siya, let us acknowledge Him. Lumapit tayo ng walang pag-aakabili, let us be bold in approaching God. Huwag tayong hinawa sa paglapit sa Kanya, let us be persistent in approaching God. At yung ika-apat, kailangan natin makinig sa Kanya. We need to listen to Him. And oftentimes, ito yung isang bagay na hindi natin nagagawa. We are in a hurry. We pray. Sabihin natin ang gusto natin, and then yun na yun, tapos natin sa tayo, gawin na natin ang ibang bagay. No? Pero kailangan natin bigyan ng pagkakataon ng sarili natin na marinig kung ano ang nais ng Diyos na sabihin sa atin. Sa kwento, sa verse 40, tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, no? Ano ang gusto mong gawin? Gawin ko para sa iyo. Panginoon, gusto ko po sana makakita muli sa Kanya. Ipinatawag yung bulag. Kung hindi ka agad nag-respond yung bulag, sa palagay nyo, ano ang pwede mangyari?
Kung nasaan si Jesus, ang daming taong gustong makuha ang kanyang atensyon. Natandaan nyo yung kwento ng babaeng for 12 years dinudugo siya. No? She persisted, she went through the crowd. Ang sabi niya, mahawakan ko lang ng laylayan ng damit ni Jesus. Maraming gustong makakuha ng atensyon ni Jesus. At kung yung pagkakataon na ipinatawag ni Jesus yung bulag, at yung bulag ay hindi nag-respond doon sa kanyang tawag, ay baka nawala yung pagkakataon niya. Kailangan nating mapakinggan ang Diyos. Sino na yung propeta? Si Jeremiah ba o si Elisha? Si Elisha yung gusto niyang ma-encounter si God, but the way that God came through, silent, no? Yung pagpas ng Diyos, no? Doon sa kung nasaan siya. Attentive. Kaya narinig ng bulag na pinapatawag siya dahil attentive siya sa kung ano ang sasabihin ni Jesus. Nakatuon ang kanyang atensyon kaya sa tinig ni Jesus, papakinggan niya at nag-a-anticipate siya. Marahil. Siguro, hindi siguro. Dapat ay ganoon tayo kung tayo ay lumalapit sa Diyos. Let us expect that God will talk to us. Let us be attentive to what He would say. Mag-anticipate tayo na mangungusap ang Diyos sa atin. Kung meron tayong kausap, ano yung gusto natin? Gusto natin eye to eye. Ayaw natin na nag-uusap na hindi nagtitingin na, di ba? Si Oxy nagagalit sa akin kapag hindi ako nakatingin kasi hindi ko siya napapakinggan. Mas napapakinggan mo ang kausap mo kung ikaw ay nakatingin sa kanya face to face. At kung nakatingin ka din sa kanya, sinasabi mo, mahalaga ka sa akin, gusto kong mapakinggan ang sasabihin mo sa akin. And God wants us to be attentive to Him kapag kinakausap natin siya. Ang panalangin, ang paglapit sa Diyos ay two-way. Hindi siya one-way. Pero sa atin, sa experience natin, one-way lang siya. So when we approach God, we have to be attentive to Him. Kailangan tayong makinig sa Kanya. Sa ating paglapit sa Diyos, kailangan natin makinig sa Kanya. Makailang ulit marahil na naisigaw ng bulag yung mahabag po kayo sa akin. Pero makikita natin, tinanong pa rin ni Jesus yung bulag. Verse 41, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? At ang sabi ng bulag, Panginoon, gusto ko po sana makakita muli sa buhay. Isang bagay tungkol kay Jesus nung siya ay nasa earth, no? Siya ay 100% God, pero sinet aside niya yung kanyang pagka-Diyos. Pero 100% na naka-join siya with God the Father through the Holy Spirit. So aware siya sa nangyayari, maski na sinet aside niya yung kanyang pagka-Diyos. Sa palagay ko, sa pagtawag ng bulag, at nung nakita ni Jesus ang bulag, sa palagay ko ay alam na ni Jesus kung ano ang kailangan ng bulag. Sa palagay ko. Pero sabi pa rin ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Kung tayo ay lumalapit sa Diyos Ama, isipin natin na ang Diyos na nilalapitan natin ay alam mo lahat, omniscient siya. So sa paglapit natin, alam niya na kung ano ang kailangan natin. Pero si Jesus, alam niya na kung anong kailangan ng bulag, pero tinanong pa rin niya, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? At ang sagot ng bulag, Panginoon, gusto ko po sana makakita muli. Sagot niya. At ang sabi niya,
gusto kong manumbalik yung aking pakinig. So dito sa kwento na ito, itong bulag pala na ito ay dating nakakakita. So, dahil nakakakita siya dati, malamang mas miserable ang buhay niya kasi nandun siya sa state na hindi siya nakakita, pero dati nakakakita siya. So, ang pinaka-desire niya is so he would be able to see again. Sa ating paglapit sa Diyos, nais niya tayo maging tiyak, maging particular sa ating mga kahilingan sa Kanya. Nais niya na maging specific tayo. At nais niya na ito ibanggitin natin sa Kanya. Nais niya na maging specific tayo. Nais niya na ito ay banggitin natin sa Kanya. Nagtatanong si Jesus hindi dahil sa hindi niya alam kung ano ang kailangan. Alam na, bakit na gusto pa na banggitin at maging specific. Maraming pwedeng dahilan. I think I have 3 sub-points na pwede natin tingnan. Kung tayo ay nananalangin na mas tiyak, mas binubuksan natin sa Diyos yung puso natin. Mas pinagkakatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Sa ating mga casual na kakilala, pag nangumusta sila sa atin, paano tayo sumagot sa kanila? Pwede nga sagot lang natin, okay lang, and that's it. Pero sa isang matalik na kaibigan na nangumusta sa atin, pwedeng maski na lalaki, palagay ko, pwedeng 2 sentences ang sagot ng lalaki. Na typically, yung lalaki kung sumagot tayo, ilang salita lang. Ang pagkakaroon ng mas particular na panalangin ay nagpapaalala din sa atin na yung ating Diyos ay interesado sa detalye ng ating buhay. And God is interested in the every detail of our lives. Ang sabi nga sa Psalms, di ba, alam niya kung ilan pa yung buhok na natitira sa ating buhay. Kuya Matt, ang Diyos alam pa din kung gaano kadami. Okay? But Bob is sexy, Bob is beautiful. At interesado ang Diyos sa bawat detalye ng buhay natin. Para alam ko, gising pa kayo. Ano ang pagkakaiba ng panalangin na ito? Sabihin mo na, Panginoon, tulungan po ninyo ako ngayong araw na ito sa aking trabaho. Typical ang panalangin na yan, di ba? Typical. Pero pwede rin ang panalangin mo ay ganito, Panginoon, marami po akong kailangan gawin ngayong araw na ito. Tulungan po ninyo ako na magawa ko ng mabuti at matapos ko sa oras ang mga gawain ko at makauwi ka agad sa bahay namin. May detalye. Nais ng Diyos na magbigay tayo ng detalye sa Kanya. Dahil interesado siya sa detalye ng ating buhay. At kung hindi particular ang ating panalangin, pwede rin natin masabi, paano natin matitiyak? At paano matitiyak ng iba kung meron kang pinagsabihan ng iyong panalangin na sinagot nga ng Diyos ang iyong panalangin? Matandaan po ninyo si Eliezer. Si Eliezer na siya yung mayordomo, mayordomo ni Abraham. At pinapunta siya sa Ur. At ang sabi niya kay Eliezer, ihanap mo ng mapapangasawa si sino nga ba? Hindi pa si Jacob ito eh. Si Isaac. Kita niyo na. Senior moment, yung neurons ko ay hindi nagko-connect. Di ba may ganong kwento? Natandaan ninyo ang panalangin ni Eliezer? Napaka-particular.
ito yung panalangin ni Eliezer. You, Lord, are the God my master Abraham worships. Kinilala niya kung sino ang Diyos na nilalapitan niya. Please keep your promise to him and let me find a wife for Isaac today. The young woman of the city will soon come to this well for water kasi pumwesto siya doon sa well. No? At meron siyang mga kasamang camel. And I'll ask one of them for a drink. If she gives me a drink and then offers to get some water for my camels, I'll know she is the one who have chosen, that you have chosen and that you have kept your promise to my master. Hindi madetalye ba? Very specific. Ito, Panginoon, ang gawin mo, ang gusto kong sign na sinagot mo ang panalangin ko. At if you go through the story, ganyan nga yung nangyari. Si Rebecca, Si Rebecca, yung dumating at siya, ang sabi niya, hindi lang niya binigyan ng tubig si Eliezer. Ang sabi pa niya, isasalak ko ng tubig ang iyong mga kamay. At yun na yun. Detalyado ba tayo manalangin? Detalyado ba tayo sa ating panalangin? Kung tayo ay specific sa ating panalangin, nagtitiwala tayo na ang Diyos sasagutin niya o yung specifics na yun. At kinikilala natin na ang Diyos ay interesado sa detalye ng buhay natin. At pinapakita natin, binubuksan natin ang puso natin sa Diyos kapag lumalapit tayo na detalye ang request natin. Mga kapatid, kung hindi pasanayan natin ang sarili natin, walang problema kung mahaba ang panalangin natin, huwag lang paulit-ulit. Mahaba kasi madetalye yung panalangin. Pero wala din problema doon sa napakaikling panalangin. Si Nehemiah, nanalangin ng napakaikling, Lord, give me favor before the king. And that was it. Pero yung background doon, bago sa punto na yan, ang dami ng panalangin sa Diyos. So, pero yung time mismo na kailangan niya umurap sa hari si Nehemiah, pero napakaikling panalangin. Sa ating paglapit sa Diyos, kilalanin natin kung sino siya, lumapit tayo ng walang pag-aatubili. Huwag tayong manghinawa sa paglapit sa Kanya. Kailangan nating makinig sa Kanya. Kailangan nating maging tiyak sa ating panalangin. At ang panghuli, kailangan natin ibigay ang buo nating pagtitiwala sa Kanya. Ang mas partikular na panalangin ay pagpapakita ng ating mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Sa ating pananalangin ay kailangan may pagtitiwala tayo sa kakayanan, kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po sa James 1:6, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Sa verses 42 at 43, makikita natin na ginawa ni Jesus ang kahilingan ng bulan. Sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Bakit gumaling ang bulag? Ang sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kailangan natin ng buong pananampalataya kung tayo ay lumalapit sa Diyos. Sa halimbawa ng bulag, makikita natin yung pagkilala kung sino si Jesus, pagtawag sa atensyon ni Jesus na walang pag-atubili, walang panghinawang pagtawag niya kay Jesus, pagtuon ng kanyang pandinig sa tawag ni Jesus, pagiging tiyak sa kanyang kahilingan, at pagkakaroon ng buong pagtitiwala sa kakayanan ni Jesus na siya ay nagagaling. At nung sinagot ni Jesus ang kanyang panalangin, kaagad-agad, may kahandaan ng kanyang puso
na siya ay magbigay ng pasasalamat. Magbigay ng kanyang patotoo sa pamamagitan ng pasasalamat. Mga kapatid, bakit tayo bantulog? Kapag ka sinasabi ng ating worship leader, meron bang gustong magbigay ng testimony? Tayo ay bantulog. Bakit tayo bantulog? Wala bang ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Kinalangin natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Pero kailangan natin gawin ang mga ito katulad ng bulan. Para masigurado natin na ang Diyos ay gumagalaw sa buhay natin. Na ang Diyos ay interesado sa detalye ng buhay natin. Isipin ninyo mga kapatid, hindi kaya maganda para sa buong iglesia na kapag may worship leader na nagsabing may magpapatotoo, ay gusto lahat magpatotoo. We're blessing each other. We're praising God by doing that. Sana sa ating pagdalo ng panambahan, maging handa tayo lagi na may pasasalamat sa Diyos sa ating pagharap sa Kanya bilang isang corporation. Marahil katulad natin si Tomas, si Apostle na Tomas. Si Tomas nakasama niya si Jesus ng halos mahigit 3 taon. Pero nung muling nabuhay si Jesus at ikinwento ng mga disipulong nakakita kay Jesus kay Tomas na hindi kasama sa nakakita, ano ang sabi ni Jesus? Ay ni Tomas, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala na si Jesus ay muling nabuhay hanggat hindi ko siya nakikita, hanggat hindi ko nahahawakan yung butas sa kanyang kamay. Yun ang sabi niya. Siguro parang katulad tayo ni Tomas, no? Na gusto natin na sigurado tayo na sinagot ng Diyos yung panalangin natin. Pero siguro hindi natin alam na sinagot ng Diyos yung panalangin natin kasi hindi naman specific yung request natin. Yung bulan, hindi niya pa nakikita si Jesus. Buo na sa kanyang puso at isip. Si Jesus ay anak ni David. Siya ay isang Mesiyas. Sabi ni Jesus kay Tomas, nung nagkita sila, kasama na si Tomas, no? Nagpakita ulit si Jesus. Ang sabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Tayo, hindi ko alam, wala tayong baptism itong taon na ito. So siguro yung pinakabata na mananampalataya dito ay nabaptize last year. Pero marami dito sa atin ay matagal ng mga mananampalataya. At yung tanong sa atin ay paano tayo lumapit sa Diyos? At sa araw-araw, nagda-doubt pa rin ba tayo na sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin? Kailangan maging buo yung ating pananampalataya sa Kanya. Kasi si Tomas, nakasama niya ng halos 3.5 years. Narinig niya kung ano yung sinasabi ni Jesus. Nakita niya yung mga miracles ni Jesus, di ba? Narinig niya kay Jesus mismo, mamamatay ako, but on the third day I will rise again. Pero, huwag tayo maging katulad ni Tomas. Maging buo ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang pinakamainit na issue sa ngayon sa ating lipunan ay yung corruption. At ang corruption ay parang kultura na siya. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na kayang kultuhin ng Diyos ang kulturang ito sa Pilipinas? Pinapanalangin na natin ito. Alam na ang Diyos na yung corruption ay laganap sa ating bansa.
nasa Congress, nasa Senate, nasa Executive, nasa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pero mga kapatid, sa atin ba dito, meron bang indicators din ng corruption? Nagpa-participate ba tayo doon sa corruption? Isipin ninyo, sa paanong paraan tayo maaaring maging kabahagi sa corruption na napakalaganap sa ating bansa. Baka kailangan sa panalangin natin ay baguhin muna tayo ng Diyos. At sa pagbabago iyon, tayo ay maging bahagi din sa pagbabago ng ating buhay. Alam naman niya kung ano yung nangyayari sa ating bansa. At kaya niyang ituwid ang sitwasyon ng ating bansa. Kaya tayo ay lumapit sa Panginoon. Tumayo po tayo. Sa ating paglapit sa Kanya, kilalanin natin kung sino ang Diyos na ating nilalapitan. Lumapit tayo sa Kanya na walang pag-aatubili. Huwag tayong manginawat sa paglapit sa Kanya. Pag-uwi natin sa bahay, panalangin natin ulit yung panalangin mamaya. Pakinggan natin ang Diyos kung ano ang nais niya na gawin natin. Kailangan natin maging tiyak sa ating panalangin. Kailangan natin ibigay ang buo natin pagtitiwala sa Kanya. Nalangin tayo, mga kapatid. Mahabaging Diyos, Ama namin, na nag-ahari sa lahat, walang naitatalo sa iyo. Alam mo ang lahat. Alam mo ang mga nasa puso at isip ng bawat tao. Ang nasa puso at isip namin. Ang nasa puso at isip ng mga tagapamuno namin. Kahabagan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Kami rin naman ay maaaring may bahid sa aming mga kamay. Maaaring dinadaya namin ang aming mga employer na hindi pagbigay ng aming best. Pag-undertime o paggamit ng sick leave, maski wala naman kaming sakit. Ikaw, Panginoon, nadaraya ka rin namin sa maraming paraan. Patawarin mo kami, Panginoon. Ikaw, O Diyos na lumikha ng lahat mula sa wala, walang makahihigit sa iyong kapangyarihan. Panginoon, pahintulutan mong malantad ang lahat ng katiwalian. May gawad ang hustisya. Mabago ang sistema upang mapag-ingatan ang kaban ng bayan. Higit sa lahat, Panginoon, ay lagyan mo ng takot sa iyo ang puso ng mga tiwali. Sumuko sila sa iyo, Panginoon, at talikuran nila ang kanilang buktot na pamumuhay. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, ang mga ebidensya ay masabotahe. At huwag itong mapunta sa mga kamay ng nais mag-delay sa mga nangyayaring investigasyon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, na magamit ang boses at buhay namin sa paglantad ng mali, na ang buhay namin ay maging halimbawa sa iba, na maaaring mamuhay ng may kapayapaan at kagalakan dahil sa pamumuhay na tapat sa iyo. Inilalagak namin sa iyo, Panginoon, ang aming alalahanin sa mga pangyayari sa aming bansa. Maluwalhati ka, Panginoon, sa iyong gagawing pagkilos para sa ikabubuti ng aming bansa. This we pray in Jesus' name. Amen. Apo po tayo.
ng Panginoon? Ganda pong katanungan. Kilala ba natin ang Panginoon na nilalapitan natin, na tinatawag natin bilang mga anak ng Diyos at bilang response sa mensahe na napakinggan natin? Let us be confident in approaching Him. Let us be confident in calling to God and knowing na when we do, He will make things happen. Tumayo po ulit niyo tayo lahat. Samahan niyo po ako na awitan tayo. Secrets I can't contain.
Tumuyo po ulit tayo lahat. Samahan niyo po ang uwi na natin. So, Mayroon tayo po. Tuloy ka po sa ating announcements. Pagkatapos po ng ating panambahan para po sa lahat ng youth, meron po tayong youth hangout at ang topic natin ay intentional relationships. Ito ay gaganapin at 1 o'clock p.m. sa Batasan po. So lahat po ng interesado na sumama dito, meron po tayong lunch fellowship na sa Batasan na natin gagawin at sama-sama tayo pupunta doon. Para po makapag-coordinate sa ating mga ates at kuyes, pwede po tayo lumapit kay Ate Sasu para transportation papuntang Batasan. Patuloy natin na-announce na every Wednesday of the month at 7 o'clock p.m. via Zoom ang ating online prayer meeting. At every fourth Saturday of the month naman po ginaganap ang ating day of prayer. Ito po ay nagsisimula ng 7:30 a.m. dito sa Tonya Carmen. Pero at 7 a.m. po ay meron tayong breakfast fellowship. So sana po tayo ay makatuloy dito. Every first and third Sunday of the month din po natin ginaganap ang ating Kids Sunday School ng 8:15 a.m. sa baba po. So kung meron po tayong mga chikiting na gusto natin ipakilala sa Panginoon, maganda pong opportunity ito para sa kanila. Next week po, 9:30 a.m. pa rin ang ating worship service. Tayo po ay celebrate ng Communion Sunday at pagkatapos po ay meron tayong lunch fellowship. Ang ating worship leader ay si Papa. At ang ating preacher po ay si Janina. Magbubukas din po tayo ng bagong series natin sa Biblical Exemplars. At ang first natin na titingnan ay ang buhay ni Abraham, Pursuing God's Direction in Daniel 1. Ang buhay ni Abraham. Follow na lang po ako. At ayun nga po, tulad po na nabanggit ko pagkatapos po ng ating worship service next week, every first Sunday of the month po natin ginaganap ang ating lunch fellowship at 12 o'clock in the afternoon pagkatapos po ng worship service. So kung pwede po tayo magdala ng food para pwede natin pagpapagibahagian, ay pwede po natin itong gawin. Pero kung wala po tayong dala, wala po problema, pwede pa rin po tayong sumama sa ating lunch fellowship. At ito rin po, pinapa-announce po ng council na ang Lord of Life ay naghahanap na po ng isa pong church caretaker na papalit po kay Ate Sita at maglilingkod ng tapat at maayos sa pangangalaga ng ating worship hall sa DC at sa buong kapaligiran nito. Meron po ako mga ipa-flash na guidelines. Ayan, ang mga pangunahing tungkulin at responsibilidad. Number 1, panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng worship hall, Sunday school area, conference room, kusina, talikuran, parking area, baptismal pool area, at maging ang buong kapaligiran ng worship hall. Number 2, maghanda ng mga silya, lamesa, kurtina, at iba pang gamit bago at pagkatapos ng mga gawain at pagsamba. Siguraduhin ang tamang kalinisan sa kusina at palikuran, kasama ang wastong pagkatapon ng basura. Magpanatili ng kaligtasan at seguridad ng simbahan sa pamamagitan ng pagsasara ng mga gripo, appliances, ilaw at gas tank kapag hindi ito ginagamit. Mag-monitor ng church supplies at i-report sa kinauukulan upang makabili kung may mga kailangan. Tumulong sa iba pang gawain ng simbahan, lalo na tuwing may pagtitipon, gawain o espesyal na selebrasyon. Makipag-ugnayan at sumunod sa mga tagubilin ng deacons at elders. Regular na pakikipag-ugnayan sa mga deacons, lalo na kung may kinakaharap na suliranin tungkol sa kanyang gawain at iba pang alalahan. Gagawin ng may kahusayan o sa abot ng kanyang makakaya ang mga ipinagkatiwalang gawain sa kanya bilang pagsamba sa Diyos. Ang
Ang mga detalyadong tungkulin ay nakapaloob sa task sheet na ipapapirma sa matatanggap na aplikante. So ayun po, ang qualifications din po, siya ay dapat na miyembro ng Lord of Life from 25 to 50 years old. Ideally ay may asawa at handang manirahan sa kwartong nilaan para sa church caretaker. Walang anak na maliit. May malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang simbahan. May kakayahang magpanatili ng kalikasan, kaayusan, kaligtasan at seguridad ng gusali at kapaligiran. Responsable, masipag, maingat at may malasakit sa gawain ng Panginoon. Handang makipag-ugnayan, makinig sa tagabilin at makiisa sa pamunuan ng simbahan. Handang matuto at magsanay sa mga gawain kung kinakailangan. At may kakayahang magluto para sa mga activities ng iglesia na nangangailangan ng paghahanda ng pagkain. Lahat po ng ito ay hindi na natin babanggitin ulit every Sunday. Pero ito po, kung gusto natin hingin ang listahan ng mga responsibilidad at kwalifikasyon, pwede po natin lapitan si Deacon MJ at pwede po natin siyang kausapin kung tayo rin ay interesado sa posisyon na ito. So, yun po ang announcement ng Deacon. Meron din po nagsa-celebrate ang kanilang anniversaries and birthday. This day po ay anniversary ni Jess at saka ni Iwan. Happy anniversary. 6 years na silang dalawa. Happy anniversary, Jess. Pasabi din kay Iwan. At birthday naman po ng aking mother. Kaya po, itatag natin siya. Happy birthday. Pero parang ngayon po, tatawagin ko si Kuya Len para sa aming benediction. Tumayo po tayo lahat. Bago ang pamayang awit, gagawin po natin panalangin mula sa 2 Thessalonians 1 at saka 1 Thessalonians 5. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mabuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto niyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoong Hesus. At kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesus. Pakapanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway manatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga sinabi. Amen. Manatili po tayo nakatulog para sa pagkakas. Ngayon nga po, tulad ng sabi sa message, kailangan natin ng confidence in approaching our God. At ang gusto-gusto kong part sa verse na yun ay nasa dulo ng Luke 18:41-43. Immediately, when the blind received his sight and followed Jesus, praising God, when all the people saw it, they also praised God. And in our confidence in proclaiming God, may we echo His love, His authority, and His victory, so that people may come to Him and proclaim His mighty name. Umawit po tayo.